Kasama natin sa studio si Ariel Lasorant ng I24 News English, Senior Middle East Correspondent, at si Jacob Lapin, Security Analyst at host ng Lapin Assessment. Kasama rin natin dito sa studio si Eric Mandel, tagapagtatag at direktor ng Middle East Political Information Network at Senior Editor sa Seguridad ng Jerusalem Report na kadalasan ay nasa Estados Unidos. Kaya salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. Mabuti at nandito kayo. Yakov, gusto ko magsimula sa iyo tingnan ang kalagayan ng tensyon. Kung titingnan natin ito sa aspeto ng militar, sa huli, ito ay isang digmaan. Ano ang lagay ng shipping at pag-deploy ng mga puwersa at kagamitang militar ng US na yon? Paano mo ito ilalarawan? Sa tingin ko, mukhang epektibo ang blockade ng US sa tropikong papunta at palabas ng mga pantalan ng Iran. Mukhang masakit ang pagkakabigkis. Araw-araw, nawawala ng daan-daang milyong dolyar ang mga Iranian. Siguro nakakasingit sila ng barko paminsan-minsan, pero karamihan ng trapiko ay hindi umaabot o nakakaalis sa kanila. Kaya sila ay nasa krisis sa pananalapi, isang malaking emergency. At ito ay dagdag pa sa pagkawasak ng kanilang ekonomiya bago pa magsimula ang digmaan at sa daan-daang bilyon na kanilang natamo bilang pinsala sa panahon ng digmaan. Kaya kapag pinagsama, hindi talaga sila komportable, hindi pabor ang oras sa rehimeng ito. May kwento pa tungkol sa orasan na tumigil. Hindi natin eksaktong alam kung gaano pa katagal bago tuluyang hindi na nila kayaning magdagdag pa ng langis sa kanilang imbakan. Kapag umabot sa maximum na kapasidad ang imbakan, maapektuhan ng masama ang maraming operasyon ng pagbabarena at mga balon ng langis. Kaya kung pagsasamahin, hindi pabor ang oras sa Iran. Sa tingin ko, blokadang pandagat ang pinaka-epektibong hakbang ng Administrasyong Trump. Masaya ako na pinaninindigan niya ito dahil ito ang tamang paraan para humina ang rehimen. Kung patuloy silang tatanggi sa kompromiso, haharap sila sa pagkawasak at pagbagsak kahit sa pamamagitan lang ng hakbang na ito. Kapag nakakompromiso sila, kailangan nating malaman ang ibig sabihin nun. Naniniwala akong mas malaki pa ang papel ng diplomasya kaysa sa ipinapakita sa pahayag ni Pangulong Trump kahapon tungkol sa bagong pinahusay na panukala. Hindi ko rin nakalayang sinabi niya yon ng basta-basta. Maring pahiwatig yon na may isinumite ang mga Iranian na mas ikinatuan ni Pangulong Trump, mas handa siyang pag-usapan ito. Sa katunayan, dahil ito ay nakasulat, mas naging interesante ito kumpara sa hindi opisyal na lihim na usapan. Manatili tayong mapagpakumbaba sa ating mga prediksyon dahil may ilang opisyal ng Israel na nagsabing duda silang magdudulot ito ng makabuluhang pag-usad nitong nakaraang 2 araw. Hindi ko iniisip na talagang nakakatulong ang mga pagtatayang ito para kanino man dahil wala namang nag-aakala na halos magkaroon sila ng makabuluhang pag-usad. Pagkatapos sirain ng IRGC yon, magkakaroon ng labanan sa kapangyarihan at kaguluhan. Kaya mas mainam na manatiling mapagpakumbaba sa pagpredikta dahil hindi tiyak ang yugto ngayon. Eric, kung titingnan ng mga pagsisikap na ginagawa ngayon, sa pagkakaalam natin, patuloy pa rin may mga pagbitay sa Iran na isinasagawa sa mga nagpoprotesta. Ang rehimen, kahit ano pa ang natitira dito, ay mukhang kasing sama pa rin ng dati. Alam mo, gaano kalaki ang pinsalang nagawa ng negosasyon sa nakaraang 2 linggo sa pagsubok pahinain ng rehimen na ito? Sa madaling salita, pinapalakas ba ng prosesong ito ang kanilang posisyon sa paraang nakakasama sa kabuuang mga pagsisikap dito? At nakikita mo ba na posible ang isang napagkasunduang resulta kasama ang rehimen na ito? Kaya mula sa aking pananaw, wala talagang ibang paraan, kundi ang pagbagsak ng rehimen na susundan sana ng positibong pagbabago ng pamahalaan para tunay na magbago ang kalagayan dito. Ang mga Iranian ay eksperto sa Persian Bazaar at sanay sila sa sayaw ng negosasyon. Ako rin ay optimistiko sa pananaw na may ginagawa ang Pangulo. Sa tingin ko nga lang ay medyo nahuli ng kaunti ang simula. Pero ang pagkakaroon ng blockade, gusto kong maging lubos itong epektibo dahil ang mga Iranian ay nagpapatagal lang. Kaya kung magiging lubos na epektibo ang blockade, sa parehong direksyon may mga komersyal na barkong pumapasok. Kaya hindi sila magkakaroon ng mga bagay para sa industriya ng petrochemical at para sa industriya ng langis. At habang lumilipas ang panahon, at baka nga habang lumilipas ang panahon, magsimulang mabawasan ang napakalaking imbakan ng mga Tsino. Sa tingin ko, maari pa itong humaba. Ang problema ay ang limitasyon sa oras na meron si Pangulong Trump. Sa panig ng Iran, ang mahalaga ay makaligtas lang. May 5 o 6 pang linggo ang panig ng Amerika bago ang War Powers Act. Mayroon ding ika-4 ng Hulyo sa Amerika, ang ika-250 anibersaryo ng Amerika. Ayaw mong madawit sa digmaan. Alam ng lahat ang tungkol sa Democrats at Republicans sa midterm elections.
Kaya humaharap ka ngayon sa isang sitwasyon kung saan ang oras ang pinakamahalagang bagay. At ngayon, sa tingin ko, tama ang ideya ni Pangulong Trump. Ang tanging paraan para makuha niya ang kontrol sa oras ay kailangan niya ng malaking talumpati sa harap ng mga Amerikano. Sinasabi sa kanila marahil mula sa teleprompter, pero malamig ang tono. Interes daw ito ng seguridad ng Amerika. Bakit? Ano ang internasyonal na daanan ng tubig? Ano ang mga layunin? Ano ang tagumpay? Ano ang kabiguan? Ang kabiguan ay ang kipot ng Taiwan. Ang paraan lang para manalo ay palitan ng pamahalaan at maging pro-Iranian. At ibig sabihin yan, kung ikaw ay pro-Iranian, maaaring gusto mong isaalang-alang ang pagbibigay ng armas sa mga tao. Alam ko may tutol dyan, pero pagkatapos ng 40,000 na patay, ano pa ang kinatatakutan natin? Magkakagulo at magkakaroon ng anarkiya. Pero ito lang ang tanging bagay na makakagawa ng malaking pagbabago para mapatatag ang rehiyon sa pangmatagalan. Ariel, gusto kong ibigay ito sa'yo. At syempre, kung ano man ang gusto mong sabihin, pero kung maaari mong isama ang kalagayan ng Israel, tawagin na lang nating suliranin sa panahong ito. Paano mo ilalarawan ang posisyon ng Israel sa gitna ng tensyon ng US at Iran? Ang Israel ay nagmamasid lang muna, naghihintay at nakikipag-ugnayan ng malapit sa Washington. Sa tingin ko may malaking tiwala ang Israel kay Pangulong Trump na mapapanatili niya ang mga pangunahing limitasyong hindi dapat lampasan. Pero nabanggit mo ang tungkol sa mga schedule. Kailangan din nating tandaan na taliwas sa karaniwang ginagawa ng mga Iranian kung saan sila ang nagpapalipas ng oras. Sa ngayon, baligtad na ang estratehiya na yan dahil pati ang mga Iranian ay may orasan na nauubos na rin ang oras. At pagdating sa takdang panahon, halos pareho ito sa tinukoy mong panahon para sa takdang panahon ni Trump. Ano ang takdang panahon ng mga Iranian? Kailangan nilang itago ang langis na kanilang kinukuha, kaya kailangan nila ng mga barko. Kung walang barkong nagkakarga at umaalis, wala silang mapaglalagyan ng langis. At kung wala silang mapaglalagyan ng kanilang langis, sa huli, mapipilitan silang patayin ang kanilang mga oil pump. At kung gagawin mo yan sa maraming pasilidad, hindi mo na yon mapapagana ulit. Kaya't magiging matinding dagok ito sa infrastruktura ng langis ng Iran. At wala na silang ganong oras para maghintay. Ang pinag-uusapan natin ay ang Sa pinaka-positibong pagtataya para sa mga Iranian, bibigyan sila ng 60 araw mula nang magsimula ang blockade na ito. Ilang linggo na rin ang lumipas mula noon. Kaya ang mga Iranian dito, nasa matinding presyon sila pagdating sa oras. At talagang bumabalik sa kanila ang sarili nilang estratehiya. Kaya wala hanggang oras. Ganon din si Trump. Pero ang tanong, alin sa mga takdang panahon ang mauubos muna? At ang mga Iranian ay hindi na nasa komportableng posisyon nila na basta maghintay lang. Wala na silang ganoong kaluwagan. At bawat araw na lumilipas, hindi lang ito nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar ayon kay Yakov. Ngunit papalapit na sila sa isang malinaw at delikadong sitwasyon na maaaring makaapekto sa kanilang ekonomiya sa loob ng mga darating na dekada. At kaya wala silang ibang pagpipilian dito. Kailangan talaga nilang magdesisyon sa huli. At kaya pagdating kay Trump, ipinapakita niya, ipinaparamdam niya na mas marami pa siyang oras, na mas marami pa siyang nalalabing oras kaysa sa mga Iranian. Maaring totoo nga yun. Walang eksaktong nakakaalam dito kung gaano karami ang nakaimbak na langis ng Iran o ilang barko ang nasa iba't ibang panig ng mundo. May tiyak na taning para sa mga Iranian at paubos na ang oras nila.